Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang salin, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inalagaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na ipinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang salin. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BISE at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng BISE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng bise na mga low bender ng mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Muling iginiit ng defense team ni BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BISE at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umuno nagdeklara ng cash on hand and in-bank ang BISE ng ilang taon sa kanyang salin. Gate nila, idineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, or others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ni BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BISE at ang kanyang mga abogado. Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga presenta sa impeachment hearing kahapon pero sasagot lamang sila sa tamang forum. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trials.
Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng bise at ang bilyong-bilyong pisong transaksyong kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Umalma kasi si BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza dahil base raw sa batas, bawal ang pagsasapubliko ng anumang tax records ng isang individual maliban na lamang kung hilingin ito ng Kongreso in aid of legislation at kung bubusisiin ito sa isang executive session. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na rin pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns ayon mismo sa dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ng Aquino Administration. Pati ang pag-iwan kahapon sa Kamara ng kahong naglalaman ng ITR ni Vice President Sara Duterte, hindi pinapayagan ng batas. Nakatutok si Maki Pulido. The law expressly says it can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Yan ang dahilan ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza kung bakit hindi raw pwede buksan at suriin ng House Justice Committee ang kahong ito ng income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Parang you are so near yet you're so far. Ang katwiran na yan ng BIR nakasaad sa Section 20-A ng National Internal Revenue Code kung saan nakasaad na maaari lamang magsumite ng tax returns at iba pang datos ang BIR Commissioner sa Congress kung ito ay in aid of legislation at kung naka-executive session. Dahil dyan, gusto dapat bawiin ng BIR ang kahon ng tax returns pero umalma dito ang komite. Therefore,
What we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. We will not be returning this to BIR. Kaya ang selyadong kahon, pinirmahan ng BIR Commissioner at iniwan sa Kamara. Sabi ni dating BIR Commissioner Kim Henares, mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns dahil maaring may maibunyag na trade secret kung mabusisi ito ng kalaban sa negosyo. Kasi yung tax return, pag makikita mo kung saan siya kumikita, paano siya kumikita, and usually these are trade secret, di ba? May mga confidential provision dyan, no? Yung pag makikita mo, kung ikaw ay competitor, makikita mo saan siya gumagastos, mga ganyan, no? So, confidential yung mga information na yan, no? Sabi pa ni Henares, hindi raw pinapayagan ng batas ang ginawa ni Mendoza nang iwanan niya sa Kongreso ang selyadong kahon ng mga income tax returns. That's even not allowed in the exception because he said, furnish its appropriate copy with copies of the income tax return. So, leaving it there, you already furnish them with copies. Paliwanag ni Henares, may ilang exemptions lamang sa National Internal Revenue Code na pinapayagang isapubliko ang income tax returns. Bukod nga sa paghingi rito ng Kongreso in aid of legislation, kasama riyan kung iutos ng Pangulo na bigyan ng Secretary ng Department of Finance at kung hingi nito ng Korte. Kaya ibang usapan raw kung ang Senate Impeachment Court na ang hihingi ng tax records. Ganito raw ang ginawa noon ni Henares nang ipatawag siya sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 para ipresenta sa pagdinig ang tax records ni Corona at ng may bahay nito. Senate is already a court, no, because it's an impeachment court. So this Section E will now be the exception. Although in my case, I asked the President authority to release the return. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.